Puputahin natin ngayong araw ay ang kasaysayan ng wikang pambansa sa kasalukuyan. Batay sa Artikulong 14, Section 6 ng Saligang Batas ng 1987, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino. Ito ang pinagtibay ng batas na ito na maging wika sa opisyal na talastasan ng pamahalaan. Nagsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ipabunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Pilipino bilang medium na opisyal na komunikasyon at wika ng pagturo sa sistema ng edukasyon. Ang Saligang Batas ng 1987, kautosang tagapagpaganap bilang 117 ni Pangulong Corazon Aquino. Ang SWP ay pinalitan ng libangan ng mga wika ng Pilipinas na pangkaraan ay binuwag na naman ng buuin ng bagong konstitusyon ng Pilipinas. 1987, pinalabas ni Lourdes Quisumbing ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Sport ang kautosang bilang 52 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang panturo sa lahat ng antas ng paaralan, kaalinsabay ng Ingles na nakatakda sa patakaran ng edukasyong bilinggual. Wikang opisyal. Ayon kay Virgilio Almario, ang wikang opisyal ay tinadhana ng batas na maging wika sa opisyal na talastrasan ng pamahalaan. Wikang ginagamit sa pagtuturo. Tagalog, Kapampangan, Pangasinis, Ilocano, Bicol, Cebuano, Surigao-non, Hiligaynon, Tosug, Ibanag, Sambal, Aklanon, Kinaray-a, Yakan, Maguindanao. Wikang panturo. Ang wikang panturo ang opisyal na wikang ginagamit sa formal na edukasyon. Sa pangkalahatan ay Filipino at English ang panturo sa mga paaralan. Ayon sa CHED, natadhana na ang Filipino ay bahagi na ng kurikulum ng pangkolehiyo. Nag-atas ito ng pagsasama sa mga kurikulum ng siyam na unit ng Filipino sa kolehiyo. Ang pananaw ng iba ngayon ay hindi na masyadong kailangan ng wikang Filipino dahil mas ginagamit na nila ang ibang wika upang makipagtalastasan sa iba't ibang bansa. Mas iniisip na nila ang mahusay na paggamit ng English ay mas mabuti upang makasabay sa mundong lugmok na sa globalisasyon. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang habang ito'y nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa sa mga umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino, hanggat wala pang ibang itinadhana ng batas. Ayon kay dating DepEd Secretary Armin Lohistro, ang paggamit ng wikang ginagamit din sa tahanan sa mga unang baitang ng pag-aaral ay makakatulong upang mapaunlad ang wika at kaisipan ng mga mag-aaral at mapagtibay rin ang kanilang sosyo-kultural. Dumaan ang ating wika sa napakahabang proseso, ngunit ang pananaw ng iba dito ay hindi mahalaga. Ito ay pinag-isipan, pinag-aralan at pati na rin mga panayam na sinasagawa, ngunit sa panahong ito, hindi na iniisip na ang ating sariling wika ay sinasawalang bahala na lang. Ang kalagayan ng wikang pambansa sa kasalukuyan. Sa aking pananaw, ang wikang pambansa ay unti-unti nang nalilimutan. Maraming hiram na salita ang pinagpalit sa ating wika. Ang sariling wika ay nahaluan na ng mga salitang gaya ng Digimon, Balbal at iba pa. Pati na rin ang pag-usbong ng K-pop, Thai drama at K-drama. Ang dahilan ng pagkawili ng mga kabataan upang matuto ng Korean at iba pang mga lingwahe at paggaya ng kanilang pananamit at wari nito.